Hi, magandang mundo. Ako si Mr. Boboman at ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang scientific na phenomenon na nangyayari sa isang babae kapag nai-impluwensyahan siya ng tamod ng lalaki. Eto, nagkaroon ako ng idea na to dahil sa napanood ko sa Red Pill PH. Shout out. Although kahit ayaw nilang makipag-usap sa akin para sa isang makabuluhang diskusyon, ni-research ko tong tawag dito, microchimerism o chimerism. What? Recent research has confirmed this, although this theory dates to ancient Greece. What? Matagal na tong pinaniniwalaan ancient Greece pa, pero yung mga genetics theory nakipagtalo pa hanggang sa ngayon, itong February 21 lang talaga napatunayan na talaga nila. What? Sabi dito kamakailan yung mga siyentipiko daw ng University of New South Wales na-discover kung paano napapasa yung lahi mo. What? Or yung mga genetic traits mo sa hindi mo naman kalahi sa pakikipag-sex, have shown for the first time that physical traits of previous sex partners can be passed on to future children. What? Kumbaga nakasex mo na dati, meron babae ka, kasi tungkol sa babae to nakalagay previous sex partners and women reproduction. Kumbaga yung mga previous na nakasex ng babae, kahit hindi niya previous nga hindi niya current sexual partner ngayon, tas nagkaanak sila, yung mga lalaking nakasiping o nakapagputok ng similya dun sa loob, mapapasa pa yung mga itsura nun, physical traits. What? At malamang physical kasama din yung nun, ugali. Bukod sa physical, kasi kung physical nga napapasa para pa yung mga ugali or mental capabilities, physical tsaka mental, tsaka ano pa ba, spiritual. Mason ako, gago! So kung napapasa pala yun, dapat hindi na dapat nagtataka yung mga mag-asawa kung bakit wala sa kanila o hindi kamukha nung tata yung anak nung nila parehas, o kaya kamukha nung ex nung babae yung anak nila. What? Ayan kasi nga daw sabi ng mga researchers, yung epekto is because molecules in the seminal fluid of the first male mate are absorbed by the immature eggs of the female. Immature eggs? What? Na-absorb ng mga immature eggs ng babae, which then influences the development of the second male's offspring. A side note nga pala, kaya ganito ako magtalakay ng mga topic sa mga video ko, kasi gusto ko kayo ang mag-research sa mga sarili nyo, kaya hindi ko inaayos. Bahala kayo, kasi baka sabihin nyo minamanipulate ko yung ito lang article na to yung binabasa ko So gusto ko kayo mag-research sa sarili nyo. Gusto ko ipawalang katotohanan nyo itong mga bagay na to. Puta edi, wow! So yung scientific research na to, tinesting din nila sa mga langaw to reach a conclusion. Sabi dito, yung male na langaw, yung lalaking langaw, pinag-aralan nila at nalaman nilang yung sukat ng mga anak ng babaeng langaw hindi kasing laki nung current partner niyang langaw. Nalaman nila na yung laki ng mga anak ng langaw kasing laki nung una niyang boyfriend. At yung isa pa nga daw na publication, a new study found that a woman carries living DNA from all the men she has ever had a sexual relationship with. Kaya pala nagiging kamukha nung Kaya pala nagiging kamukha nung babae yung
current boyfriend niya. Dahil nga, ayun nagkakaroon siya ng DNA nung sexual partner niya. Ay kung matagal na sila nun, madalas may ganun nagiging kamukha niya yung asawa niya. Parang nagkakaroon ng resemblance sa itsura nilang dalawa. Yun, tapos sabi dito ay yung pinag-aaralan nila nag-take a turn when scientists, pinag-aaralan talaga nila ng mga scientists yung utak ng babae. Discover nila na yung utak ng babae ay merong male DNA. Ayun nga, siya sabi ko kanina, microchimerism. Chimerism, or how you pronounce it, is defined by the presence of circulating cells. Yun, yung cells ng lalaki pumapasok hanggang sa utak ng babae. What? Lalo na pag sa mukha yung pinotok, di ba? Rekta, o kaya nilunok niya. Kasi kung sa puday, malayo pa yung lalakbay ng tamod nun. Nakita kasi sa utak ayun scientist, nag-dive yung mga scientist doon sa utak ng female brain. What? Ayan, sabi 63% of the females tested harbored male microchimerism and in many parts of the brain. Tapos may isa pang natuklasan yung mga scientist. Akala nila yung nakikitang tamod sa utak ng mga babae, akala galing yun dun sa asawa nila, asawa ng babae. Yung pala hindi. That was not true. Why? On closer inspection, male DNA cells will still prevalent in the brains of women who have never even been pregnant. Ibig sabihin, kahit yung mga buntis daw, ay kahit yung mga hindi buntis daw na babae, mayroong tamod sa utak nila ng mga previous sexual partner. Putang ina. Kasi ayun nga yung mga dahilan kung bakit daw nagkakaroon sila ng tamod sa utak. Kasi unknown abortion, possibly vanished male twin, yung kambal niya namatay, older brother pressured by maternal circulation, sexual intercourse. Pero sabi nila dito, hawakin mo lahat! The only likely option researchers could account for in the study women who had it was through sexual intercourse. Doon lang talaga daw. Ito pa malupit. Sabi niya, the implications for women are great. Pag yung tamod daw ay pumasok na sa isang babae, lumalangoy daw yung tamod until it hits a wall, hanggang makabangga siya ng pader, tapos i-absorb siya nun sa balat. What? Kung sa bibig pinutok, pupunta siya sa ilong. What? Sa likod ng mata, pupunta sa tenga. Wag ganon. At pupunta na siya, hahalo na siya sa dugo ng babae. Hindi raw siya mawawala doon sa babae. Pag naputok na, wala na, nandun na yung DNA mo doon sa babae pag pinutok mo. Kaya nga pansin ko nga lahat ng mga babaeng naputokan ko tumalino umasenso sa buhay. Puta edi wow! Di ko alam basta dati hinala ko lang yun. Ngayon nagkaroon na ako ng ng ebidensya kung bakit sila umaasenso sa buhay. Nabasbasan pala sila ng kataas-taasang tunay na manggi. Ayan sabi dito, with every man a woman has a sexual relationship with, she absorbs his spermatozoa which becomes a part of her forever. What? The study out of the birth of every woman may have been carrying male DNA for more than 50 years. Pucha, 50 years na nandun pa rin yung tamod. Alam mo naman mag-invento itong mga scientist na to. This startling and fascinating discovery is only the beginning of understanding the true consequences of sexual intercourse. Isa tong malaking discovery, siguro wala pa itong masyado nakakaalam sa Pilipinas. Kaya huwag kayong magpapakantot kung kani-kanino, kasi yung 50 years ng buhay nyo nakasalalay dyan. Lumalangoy pala yan pupunta yun sa utak mo, humahalo sa dugo.
ito nga rin yung problema ko sa black pill. Kasi sa black pill, naniniwala sila na sex yung napoprovide ng babae sa kanila. Sa akin parang baliktad kasi ikaw yung magpo-provide ng DNA sa kanya Paano kung maganda yung DNA mo? Pino-provide mo siya ng DNA mo kung pangit yung DNA niya, bobo siya, hindi siya maganda. Huwag ganon, huwag ganon. Parang yun lang yung kayang i-provide sa'yo ng babae. Tapos yung naniniwala pa sila na yung kayang i-provide ng babae sa kanila, baliktad pa. Tangin naman Sila nga yung tanong mo. lalaki nga yung nawawalan Ayan, scientific study na yan Ibig sabihin kung wise ka, matalino ka, nababahagian mo siya nun. Mas gusto ko ang babae kaysa pera. Di ba goals or emotional trait. Kaya nga yung mga babae ngayon masyado ng yung mga nagho-ho face, masyado na silang cold, nagiging parang wala na silang emosyon kasi nagkaroon na sila nung DNA ng pagiging anong tawag doon? Kasi usually yung mga mga seasoned alphas tinatawag, sanay na sa babae sa pagigipag sa mga diskarte, masculine, nandun na yung kalmado na yung kalmado na yung isip, yung emosyon. So sino yung makaka-sex niya, natatransfer niya yun dun sa babae. So parang naging ganun na rin sila. Kung gaano man sila kadalas mag-sex. Halimbawa si Al James, sino man yung nabebembang ni Al James, nagiging parang si Al James na sila. So ayun, ito lang naman yung pinaka point nung video na to. Kung hindi nyo gusto yung delivery, ang point lang nito is i-research nyo mag-isa. Hindi naman ako reporter nagbablog lang ako. So yun lang, sana mag-aral kayo ng mga ganitong klaseng bagay para magamit nyo sa pang-araw-araw na buhay na pakikipagkantutan.